Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Amy, isa sa Pina ang gabinete. Ipinatawag at ipapasabina ni Senator Amy Marcos dahil ito sa di umano'y unconstitutional na paghuli at pagdakip kay FPRRD ng mga puwersa ng Interpol, dahil ito sa di umano'y unconstitutional na paghuli at pagdakip kay FPRRD ng mga puwersa ng Interpol sa pakikipagtulungan nito with the ICC warrant at pagpayag at pakikipagtulungan ng Philippine National Police. So as far as the investigation goes, this is the timeline and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor, Anyo, was already tracking the former president's camp before the arrest. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. I've already made my sentiments known regarding this Duterte's arrest sa ICC and how the optics may be seen, pati na ang president nito sa buong judicial system ng Pilipinas. Now, bakit ba inaaway ni Amy yung baby brother niya? Sinabi na ni Amy na upset si Bongbong Marcos sa kanyang probe regarding Duterte's arrest. Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi na alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. That's another can of worms. Panoorin mo na lang yung mga dati kong videos. We also remember na umalis or nakapatalsik sa pagiging parte ng administration's re-election slate si Amy Marcos. Dahil sa kanyang pagiging kontraryan sa kanyang mga ginagawa, or at least sa ginagawa ng kanyang kapatid. Sinabi kasi ni Executive Secretary and President Lucas Bersamin na ang probe ni Presidential Sister ay unhelpful as the topics fall under the executive privilege. Ini-instruct niya rin ata yung mga gabinete ni Marcos na huwag umattend sa Senate hearing probe regarding Duterte's arrest. No, huwag na kayo magtaka. Magaling talaga si Lucas Bersamin. Naging Chief Justice yan ng Pilipinas Now, dumating rin sa hearing si Senator Bato de la Rosa who expressed his desire para i-compel at isabina ang mga gabinete ni Marcos sa probe ni Amy Marcos. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng
mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Matatandaan nating nagtatago na raw si Senator Bato de la Rosa dahil baka maglabas na raw ng warrant ang ICC at siya ay isuko ni Marcos sa mga puti. Even go so far as to say na pupunta siya sa Senado to avail its protection. There's a courtesy between the PNP at Kongreso kung magkakaroon na ng order ang ICC para arestuhin siya. He's really trying hard to sell to the Filipino people at large na hindi dapat tanggapin ng Pilipino ang pag-surrender ng gobyerno sa mga akusadong Pilipinas or Pilipino sa ibang bansa. That the Philippine justice system is working properly. Sinabi niya pa nga sa rally na bullshit daw ang sinasabing dahilan ni Marcos sa pakikipagtulungan niya sa ICC with the guys na nakipagtulungan lang siya sa Interpol. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Now, even I agree to a certain point sa sinabi niya. Ang problema nga lang ay dahil may presidential immunity si Duterte throughout his entire term. So, hindi makakawa ng hustisya sa buong term niya ang mga biktima at pamilya ng biktima sa entire term ni Duterte from 2016 to 2022 regarding extrajudicial killings.
Although, wala siyang mayoral immunity noong 2011 to 2016, so dun siya pwedeng ma-prosecute. Nang ang Davao Death Squad ay sinasabing naghahari sa Davao sa kanyang pamumuno. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News sa Verdi Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.